my hand, gaya ng sinabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Inalalayan niya ako makababa ng sasakyan at pati sa paglalakad papasok sa bahay nila ay inalalayan niya ako. Hindi na katulad kanina na nagmamadali siya. Ngayon naman ay sobrang maingat na siya, ngunit ramdam ko pa rin ang pagiging alerto niya sa paligid. Nang makarating na kami sa harap ng gate ng bahay nila, pinindot niya ang doorbell at mabilis na lumabas ang mga kasambahay nito at binuksan ang gate. Please prepare food for Anya. Thank you. Yun lang ang sinabi niya at dire-diretso nang naglakad na ulit kami papasok ng bahay. Nagulat naman ako dahil sa sobrang tahimik ng bahay nila ngayon. It seems like there's no one in the house. Sobrang tahimik. Nasa business trip sina Mom at Dad. Nagulat ako nang biglang magsalita si Harvey. Tila alam na niyang nagtataka ako kung bakit ang tahimik ng lugar. Pinaupo niya ako sa sofa nila sa sala at naglakad papunta sa hagdan. Paris, can I borrow your clothes? Sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay. Maya-maya pa ang boses naman ni Paris ang narinig ko. No way! Ano naman ang gagawin mo sa damit ko? Are you a gay, kuya? Saan ni Paris sa matining na boses? Si Harvey naman ay napakamot sa ulo niya. Paris, isa, calm down first. Napahawak si Harvey sa ulo niya at bumalik sa akin. Bumaba nga si Paris na may nakasimangot sa mukha. Ngunit agad na nawala iyon nang makita niya ako. Sumigaw ito at nagmamadaling tumakbo sa direksyon ko. Niyakap rin ako nito at tila sabik na sabik. Oh my G, you're here ate? Maligayang saad ni Paris sa akin. Ngupiti naman ako sa kanya. Grabe, mas lalo pa itong gumanda. Dalagang-dalaga na rin si Paris. Kung noon unang pagkikita namin ay sobrang ganda niya, dumoble naman ngayon ang ganda niya. Bagay talaga sa kanya ang maging model. Nagulat naman ako nang biglang iharang ni Harvey ang kamay sa mukha ni Paris. Dahil doon ay napalayo ang dalaga sa akin. At agad na sinamaan ng tingin si Harvey. Harvey, ano ka ba? Saway ko sa lalaking to na may topak na naman. Kumuha ka ng damit mo doon. Pahiramin mo si ate Anya mo, bilis. Maautoridad na saad ni Harvey sa kapatid niya. Si Paris naman ay sinamaan lang siya ng tingin. What are you waiting for? Umakyat ka na doon at kumuha ka ng damit. Naghihintay si ate Anya mo. Pagpasensyahan mo na ang kuya mo, Paris. Stress lang yan sa trabaho at saka kulang sa pansin. Pasensya na rin kung manghihiram muna ako ng damit, ha? Mahinahon na pakikiusap ko kay Paris. Agad naman na nagliwanag ang mukha nito at ngumiti ulit sa akin. Gayahin mo si ate Anya, kuya. Mahinahon, magandang kausap, at higit sa lahat, mahiya. Ikaw kasi walang kahihiyan. Diyan sa katawan mo eh. Gosh. You don't even know how to say please when you're asking for a favor. Inirapan ni Paris ang kuya niya at ako naman ay tumawa na lang. Totoo ang sinabi niya. Makapal ang mukha ni Harvey. Bla bla. Pangaasar muli ni Harvey. Kasunod noon ay umakyat muli si Paris upang kumuha ng damit. Nagtaka naman ako nang maramdaman ko ang kamay ni Harvey na nakayakap sa bewang ko. Nilingon ko siya. Bakit? Can I kiss you again? Agad na nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Bakit naman? Pinigilan ko ang sarili ko kahit na kilig na ako. Lalo namang humigpit ang yakap niya sa akin at inalapag niya ang baba niya sa braso ko. I don't know, simula nang halikan kita kanina. Gusto ko na ulit-ulitin
Ang tamis kasi ng labi mo. Nakangiting aso na saan nito sa akin. Kinagat niya pa ang labi niya. Oh my God, ang pogi. Ah, ganun ba? Bawal eh. Umusog ako at lumayo sa kanya. Lumapit naman siya sa akin at niyakap muli ako. Parang linta. Why? Kasi ayaw ko. Tumingin ako sa paligid na kunwari ay hindi ko binibigyan ng pansin ang mga ginagawa niya at mga sinasabi niya sa akin. Nagulat na lang ako nang hawakan niyang muli ang pisngi ko at iharap iyon sa kanya. Tiningnan niya muna ang mga mata ko bago dahan-dahan na bumaba iyon papunta sa aking ilong at bibig. Ramdam ko ang hininga niya dahil tumama iyon sa aking labi. Dahil doon parang gusto ko na siyang halikan. And he kissed me. Slowly, deeply, and softly. Pwede? Pang-aasar na saad niya sa akin. Kainis. Mukhang alam na niya yata na gusto ko rin ang halik niya. Sa bagay, sino ba naman ang hindi gugustuhin ang halik ng lalaking to? Tumigil ka nga. Baka mamaya bumaba ng kapatid mo. Mahuli ulit tayo katulad ng dati. Tumatawa siya habang ako naman ay pilit na tinatanggal ang kamay niya na nasa bewang ko. Halos nakahiga na siya sa katatawa. Sunod naman ay bumaba ng kapatid niya. May daladala itong mga damit at masamang nakatingin kay Harvey. Crazy! Mataray na saad nito sa kanyang kuya. At nagmamadaling umakyat ng hagdan. Paris, isusumbong kita kay ma'am. Sigaw ni Harvey ngunit tinawanan lang siya nito. And you? Bilisan mo magbihis at akit na tayo sa kwarto ko. Itutuloy natin. Anong itutuloy? At saka, bakit sa kwarto mo ako matutulog? Gaya nga ng sabi ni Paris. No way! Hindi ko na pinapatapos ang sinasabi niya at kinontra ko na ito. If you will not sleep in my room, saan? Wala kaming guest room. Napasimangot ako dahil sa sinabi niya. Sinungaling. Ang yaman ninyo, ang laki-laki rin nitong bahay. Tapos wala kayong guest room? Tumayo ako at umikot-ikot habang sinasabi iyon. Bawal ka sa guest room. Bakit? Inarapan ko lang ito. Hindi talaga siya papayag na hindi kami magkatabi. Palibhasa may balak na naman siya. Sunod ay nagpunta na ako sa banyo nila. Doon ko napagbihis dahil baka kapag sa kwarto niya ako nagbihis, hindi ko na masuot ang mga damit. Pagkatapos nun ay umakyat na ako sa hagdan nila. Hinanap ko pa doon ang kwarto niya. Buti na lang nakasalubong ko si Paris at tinuro niya sa akin kung nasaan ang kwarto nito. Hinawakan at binuksan ko ang pinto. Nagtaka naman ako dahil hindi yon nakalak. Tuluyan na akong pumasok doon at halos mataranta ako nang makita si Harvey na nakahubad. Tanging pang-ibaba lang nito ang natatakpan ng tuwalya. Tumalikod ako at sinubukan na lumabas ulit. Ngunit hindi ko na magawa iyon. Dahil natataranta na ako, hindi na gumagana ang utak ko. Why? He innocently asked me. Anong why? Bakit? Hindi pa nakalak ang pintuan mo. Saad ko sa kanya habang dikit na dikit sa pader ang katawan ko. Ano naman ngayon kung hindi? Kinabahan ako nang dahan-dahan siyang papunta sa akin. Dahil doon ay naaamoy ko ang katawan niyang sobrang bango. May mga butil pa ng tubig na tumutulo. Kitang-kita rin ang mga muscles niya. Para namang hindi mo pa ito nakikita noon. Ramdam ko ang malamig na hininga niya nang ibulong niya iyon sa aking tenga. Shit, nabubuhayan ako. Mas lalo akong nagulat nang mas lalo niyang idinikit sa akin ang katawan niya at naramdaman ko ito. Ngunit may isa pa akong naramdaman. Harvey? Tanong ko upang kumpirmahin ng isang bagay. Yes, I'm already hard by just looking at him. Inilagay niya ang kanyang kamay sa pader dahilan upang hindi ako makaalis doon at makakilos ng maayos.
Paano ba yan? Wala na tayong magagawa. Asar na saad nito sa akin, habang pilit na pinaparamdam niya sa akin. Ang matigas na parting iyan, kainis. He really wants me to test me like this. Come on. Why you not doing anything about it? Irritable na saad nito sa akin. Bagyang lumayo rin siya, habang ako naman ay walang maisip. Ayoko. Ngunit gusto ko rin naman. Hindi ko alam ang gagawin. Ano bang dapat kong gawin? Inosenteng saad ko. Kiss me. Mabilis at diretsyong saad nito sa akin. Nag-aalangan pa ako na, pero bahala na. Parehas na naman kaming nagiinit ngayon. I kissed him like he said to me. Alangan pa ako at hindi ko pinapagalaw ang aking labi. Ngunit si Harvey naman ay todo galaw. Open your mouth. What? I said, open your mouth. Sinunod ko lang ang sinabi niya at nagulat ako nang ipasok niya ang dila niya at ang kinin ng bibig ko. Taas kamay. Utos niya sa akin. Hindi na ako umangal at ginawa ko iyon. Hinubad niya ang t-shirt na suot ko at lumapit siya sa akin. Gamit rin ang isang kamay, tinanggal niya ang lock ng bra ko. Hinimas-himas na iyon at salitang hinalikan. Halos manginig naman ako nang ipasok niya sa loob ang kamay niya. Isang loose shorts lang kasi ang suot ko kaya madali lang niyang magawa iyon. Shit, you're already wet. Nahihiya na tumango ako. Hinubad niya ang short at panty ko at binuhat ako. At saka ibinaba sa kama niya. Agad na rin hinubad niya ang tuwalya at tumambad sa akin. Ang katawan niya. Walang ano-ano ay sinubukan niyang ipasok yan sa akin, ngunit napadaing ako. Dahan-dahan lang.